We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning! Alam mo sis, hahanga ka talaga sa buhay ng mga taong ito. Panoorin natin. There were many questions about my disappearance. I cannot really avoid talking about what really happened. I owe everyone the story I promised to tell. Kung nagbagay posisyon ka mga, sige, habo sa bayan. Mag-usap tayo. Form your own canon. No love lost for Mindanao. Isang kilometrong layo mula dito, wala nang tigil ng putukan. Anong narinig mo kanina? Sa mga biktima doon sa pagsabog sa LRT Dinaldi dito. Media. Ngunit dito dahilan upang gumitna sa negosasyon. Ako si Michael Padi, reporting. All of them are assigned, are faxed to PAOK PM. She's bringing personal things against me. Lahat na yata ng kasalanan ng mundo, binigay na niya po sa akin. I think it's unfair. Ito po ay EDSA Shangri-La. Nasa pangalan po, check-in, room 736. The police ay accused, minura pa ako sa seventh hearing. Nakapagligtas ako, palakpakan ng tao, I was commended, no? Pero pagkatapos nun, yung demandang haharapin mo. Kundi marami ng pulis ang matapos na gumanap sa kanyang tungkulin ay nademanda pa. Ay, bunot ako, puk! Janice, kung tulad ng sa kanila, ang buhay ninyo, dapat nandito kayo. Dahil hindi lang isa, kundi maraming pagkakataong nalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Nandito sila para ibahagi ang kanilang mga kwento. Sa isang oras ng paglalahad, dito lang sa Sis! Best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Masaya po kami dahil medyo madalas kong mabanggit ang pangalan niya recently. Lalo na sa after the Dexter Balala hostage-taking incident. Siyempre, parang hinanap ng lahat. Hinanap siya ng lahat. Ngayon po, hindi na po siya. Ano po ba dati ang tawag sa inyo? SPO4. SPO4. Ngayon po siya ay si Attorney Jimmy Santiago. Welcome po sa Sis. Thank you. Oo, si Sir. Medyo makulay po ang buhay niyo. Medyo makulay po talaga. Kung natatandaan niyo po sa dyaryo, sa TV, napapanood po natin. Napelikula ang buhay niya. At napelikula pa yung mga napapanood, mga hostage na nangyayari. Usually po nasa dyaryo ang pangalan niya. Kaya nga nung nangyari kay Dexter, hinahanap. Yung sharpshooter. Kailan kayo nagde-decide kung kailan dapat barilin ng hostage taker? Alam mo, kami nakikipag-negotiate para mag-save ng life. But during negotiation, kung yung hostage taker sasaktan na niya yung kanyang biktima, mag-i-inflict siya ng injury sa kanyang biktima, we have to neutralize him. No? Neutralize, ika nga. Ibig po sabihin ng neutralize ay?
do what it takes to save the Yes, other life in danger. Patayin kung whatever. kinakailangan. Kung kailangan Barilin, i-assault, kailangan barilin, kailangan siyang... Basta't kailangan ma-stop na yung kalokohan niya, wag nang madagdagan pa yung agony ng kanyang biktima. Pero what if, kung sakasakali sa ganong incident, hindi naman sa lahat ng assault, kailangan ng baril eh. There are times kasi, na, syempre, kayo rin ho, madidesisyonan nyo kung kailangan ba talagang barilin or pwede naman kuyugin na lang. Yes, oo. Tama yan sinasabi mo. May mga sitwasyon and na hindi kailangan gumamit ng baril eh. Pwedeng i-assault mo lang siya. Pwedeng... maagaw yung hostage. Yes, oo, ganun. Maraming taktika. Depende sa sitwasyon. Walang hard and fast rule sa pag-save ng isang biktima. So yung Dexter case po, napanood nyo ba? Yun nga, parang nagkaroon nga ng lapses, no? Very open, pwedeng sunggaban, pwedeng i-assault siya, no? At any time during yung hostage negotiation at makita naman sa TV talaga sinasaktan na niya, no? Kaya dapat siguro na neutralize na yung hostage taker. I'm sure you have children. Yes. And bilang ama na lang, yung talagang yung emotion, kasi kami, pinapanood, for other people, it was a news item. Normally, something like that would be just a news item. Pero for everybody, parang all Filipinos, dumugo talaga yung puso mo dahil... Yes, Janice, alam mo, yun nga kay Dexter Balala, yung nangyari sa Pasay, medyo may edad na nga yung bata, 4 years old. 4 years Alam mo, several hostage situations ang nirespondehan ko during my time. Mas bata pa po. Meron pa baby, 5 months old. Oh my gosh. He received at least 12 stab wounds from the hostage taker. Fortunately, nakasurvive. No, nakasurvive yung bata. We were able to neutralize the hostage taker. Nagkakaroon po ba kayo ng emotional attachment sa kanila? Because you save their lives. Yes, sabi mo nga bilang isang ama, bilang ama. father yung nandun ka sa ganung situation, ang maiisip mo agad yung anak mo. No, kailangan ma-save ko to para bang yung baby ko to yung parang ganun So paano kung anak ko ito? Oo, ganun. Parang emotionally attached ka do sa problema. So but then sabi nga kailangan matapos natin tong problema na to nang walang nagbubuwis ng buhay. So, yung negotiation, alam mo, actually, yun ang patunay namin sa mga mamamayan natin, na may puso kung pa kayo. Kaming mga pulis, hindi naman kami tira ng tira. We try to negotiate to save life. Ayaw naming pinapahalagahan namin ang buhay ng tao. So, yung negotiation, para lang walang walang dumanak na dugo. Kung maaari lang walang masaktan. Yes. Ito po, sa case, sabi niyo po kanina na you've handled about more or less 20 plus na kasong ganito. At merong talagang mga namamatay. Yes. Sa mga kaso na kinailangan nyo hong ineutralize, ibig sabihin o patayin o saktan ang mga hostage taker, syempre pagkatapos nyo gawin yun, alam nyo kailangan nyo gawin yun, pero pag uwi nyo sa bahay, kahit papano, nakakaramdam po ba kayo na parang pagkabahala kasi kahit papano nakapatay pa rin kayo ng tao? Oo, bilang Kristiyano ko, nakukonsensya ka rin bakit sa kamay ko pa. Ganon, ika nga. Parang kailangan bang umabot sa bakit ganon? kinailangan nyo pang gawin yun? But then, nawawala na yung konsensya mo, yung naiibsan ka na, ika nga, na nakapag-save ka ng isang inosenteng buhay. Ngayong retired na kayo as a policeman, ibang-iba na tinakot nyo, parang attorney na kayo. Ano ho ang pinaka... attorney nga pala, sorry pa. Ano ang pinaka namimiss nyo? Siyempre, sa dati nyong trabaho? Namimiss ko rin yung action. Siyempre... Di ba kayo parang... Parang ang nasa puso ko pa rin yung pagiging pulis. Actually, pag nakakakita nga ako ng mga lawbreakers, parang minsan umaano pa rin yung damdamin kong pulis. Parang gano'n. Parang pag may umiihi dun sa poste na bawal, gusto nyong finan. Mga gano'n. Anyway, thank you, sir. Thank you very much for being with us today. Sige, salamat din. Oo. And a wish ko rin is for the state to protect also the lawgivers and the protectors of the law because kayo rin naman ho ang nagpo-protekta sa state. Yes, salamat po sa inyo. Salamat. Thank you very much.
Up next, makakasama po natin ang isang secret agent, isang undercover negotiator, at isang naging hostage. Dito lang yan sa... The best of friends, the best of friends. We'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Welcome back. Tulad po na sinabi namin kanina, kasama po namin today si Arlene de la Cruz, Michael Fahatin, and Mary Ong, also known as Rosebud. Good morning. Ano man ang nagtulak sa inyo na pasukin yung trabaho o yung sitwasyon nyo talagang, wow, hindi ko alam. It was because you are in search of the truth or is it because you want it out? Ano ba talaga? Ano ba ang katotohanan sa inyo ngayon? May meaning pa ba ang word na katotohanan sa inyo ngayon? So Arlene, naniniwala ka ba na patay na talaga si Abu Sabaya? Alam mo, hindi lang ikaw nagtanong yan. Ganun. Ang dami. Nung Friday pa, ang dami text message kung naniniwala ako. Ito yung pwede ko lang sabihin. Yung dun sa 4 na nahuli nila na pinesent ng Southern Command, isa ron yung talagang nasa video nung in-interview ko si Abu Sabaya last November 25. That was last year. So, yung video na yun na pinapatunayan na magkasama sila, indeed, close-in security nga siya ni Abu Sabaya. Ako, personal akong naniniwala na he was there sa encounter because yung mga Kasama gamit niya niya, nandoon. gamit. At yung kasama niya, yun ang nahuli. Kasi that person will never leave Sabaya. Very loyal yun kay Sabaya. Okay. Kung naniniwala ako na patay, ako, gusto ko pa rin makita yung bangkay. Gusto ko pa rin makatiyak na meron nga tayong napatay na Abu Sabaya. Pero kung nandun siya sa mismong encounter, doon sa sinasabing June 22 encounter, naniniwala ako na nandun siya. Oo. Hanggat hindi mo nakikita talaga, maaari pa. Dahil sa batas, pag walang corpus delicti, Which meron ka means pang body. doubt. Walang body. There's always this doubt. Oo. For Michael, andun ka nung mangyari yung kay Dexter Balala. Siyempre, nakita mo yung pangyayari. First hand, nakita mo. Sino sa tingin mo ang dapat managot? Yung katotohanan lamang. Because we are Kami also in rin, search for the truth. O nga, mahirap na tanong yan. No? Kung sasabihin natin kung sinong dapat managot. Opinion mo lang naman, hindi mo naman, di ba? Kung nandun ka nung simula hanggang tapos, no, makikita mo, maraming play of emotions eh. Makikita mo yung pagkananay mo, yung pagkatatay mo, yung concern mo sa bata unang-una. Kasi it is not, hindi ito yung normal na coverage eh. You cannot be prepared for this coverage. Even me, mas marami ka ng eksperyensya. Kung nandun ka mismo doon sa lugar na yun, nung nakikita mo yung bata na tinututukan ng kutsilyo, kung nakikita mo yung bata na may sugat na, kung nakikita mo yung bata nagka-cry out for help sa nanay niya, mama, iba na yung mararamdaman mo eh. Kung may pagkakamali man ang pulisya, ang pagkakamali nila siguro, hindi ako yung dapat magsabi na, no? Yung mga superiors nila, dun sa dapat nilang training na isinagawa o yung kasanayan nila sa pag-handle ng sitwasyon na ganun. Ang pagkakamali siguro, hindi tayo handa pa para sa ganitong klaseng grabing sitwasyon na kailangan pala dito ekspertong pag-handle. Yeah, pero 'di ba, I mean after something like that, kailangan nga bang may mangyari pang ganun para ma-realize natin na hindi pa pala tayo handa. Maraming story sa Pilipinas. Ito sa analogy ko, no, na kinakailangan may mangyaring ganito para magkaroon tayo ng awareness. Kailangan talaga may mangyari para magkaroon ng awareness. Sabihin mo na wala talagang training. ang palpak dyan talaga ang pulis. Straight. Hindi mo masabi, baka malayo. Isa po siya. For me, no, dahil para sa akin, napakadaling i-body shot. Yung i-wound mo lang siya eh. Barilin mo sa paa. Siguro kahit hindi pulis ang nasa eksena na yan, tayo na lang or barangay or kahit mga kabataan na nandoon. Kayang-kaya nila yung sitwasyon na yon dahil yung killer, yung hostage taker ay nasa isang wall. May chance talaga na napakadaling kunin siya eh. Pero ang palpak dyan, ang pulis. Kung sinong dapat sisisihin yung senior officer or what, basta police bibigay ng orders. Kasi understand, you have to be given orders before you can take action, di ba? Ang ating police ngayon, puro pogi points.
Pogi parang points I ba could ito? feel na nung nasa senaryo na yon, nakita nilang may camera. So, parang ayaw pa nilang tirahin dahil nandyan pa yung camera eh. Pero kung walang camera, baka tinira na nila. Hindi, I would think so. umabot nga sa punto na yung media nga ang sinisisi. Dahil nakaharang daw yung media, na yung mga lente doon ng aming camera ay nakaharang, hindi sila magkaroon ng view. Hello, Ito lang yun. Kung ang tanong natin, dapat na ba siyang i-neutralized or i-maim or kung ano man ang terminolohiya natin na para matigil yun. Dalawa yun eh. Intent to kill. Meron siyang intent to kill, tapos meron siyang, ang intent to kill niya, the fact that meron na siya nakatutok, no? Tapos imminent danger. So, imminent danger, you can obviously. see. Obviously. Obvious naman, no? Pero 2 hours ang hinintay, ha? 2.5 2.5 hours. 2.5 kalahating oras. Since nung dumating kami at natapos yun, 2 kalahating oras yung nag-lapse ng period. So, yun nga. Tapos yung eye level pa ng bata, yung bit-bit niya, di ba, hanggang dito lang. So, pwede niya. Libre. He was even saying, didn't you even think na nandoon ka yung parang, kung kaya ko, ako na lang itong gagawa eh. Kasi parang, di ba? I mean, you know, seeing that kid. Well, I don't know if I'm allowed to say this, na wala pa namang gaanong kaso. Nung nandun ako, I was the first one there. Hindi ako nag-volunteer na kumausap. Lumalabas sa ibang mga pahayagan, sa mga komentaryo sa kabilang istasyon na sinasabi nila nakikialam. Inabutan ko siya. I was technically 1 foot away from that sa suspect. No? Hindi ko mabanggit yung pangalan niya. No? Kaharap na kami. As the police was saying, na you talk to this guy, you talk to Michael Pahati, he's our friend. Kausapin mo siya, kaibigan natin siya. So I did not volunteer na mag-negotiate. Nakikipag-usap ako sa kanya based on sa sinabi nila. So nung wala pang gaanong media dumarating doon, nakita ko nga yung kutsilyo. No? So sinabi ko sa police, anong gagawin? Anong plano? Kinakausap ko yung mga police ko anong plano nila. So wala pang plano, hihintayin daw yung ground commander. Wala palang plano. Wala pang plano at that time. So I volunteered, sabi ko nga, di ba sabi mo nga na malapit na ako sa kanya. Sabi ko, kukunin ko yung kutsilyo. Agawin ko yung kutsilyo, pero pag hawak ko sa kutsilyo, dadambulin nating lahat. Di ba? Hindi yung, kasi hindi ko trabaho yung... ikaw lang. Diba? So, nagplano pala kayo. Nagplano. May planong gano'n in nation. May planong gano'n. Siyempre, si Rosebud. Nung i-expose mo ang leaders ng drug trafficking dito sa Pilipinas, siyempre kahit paano naging aware uli ang mga tao, parang nataranta na naman ng lahat. At this point, naniniwala ka ba na talagang nabawasan na nga ang mga drug traffickers dito sa Pilipinas? O naglaylow lang? O medyo nagpahinga lang sila sandali and they're back. Na hanggang ngayon talagang talamak pa rin ng drug trafficking. Ang nakikita ko ay mas marami ng huli ngayon. Pero hindi pa rin nababawasan. Yan ang paniwala ko. So mas marami lang huli. May mga hinuhuli, yung mga small timer, nahuhuli. Hindi naman mahuhuli ang mga big timer dahil laging merong kung hindi police, official ang kanilang mga protector. Is that really the case? Yes. Dahil lang maraming hindi nakakaintindi dun sa pag-expose ko, no? Akala nila isang personalidad ang kinakalabang ko. Hindi ko namang akakalain na nag-senador siya, no? Dahil nung kinalabang ko siya yung chief PNP. Hindi pa siya senator. Hindi pa siya senator. Nung kinasuhan ko siya, chief PNP pa rin siya. Ang kinakalabang ko, yung sistema na paano mo mahuhuli ang mga big-time drug lord at kung sila rin ang nagprotector. Yung mga bata nila, pati na mismo ang chief PNP. Yun ang kinalabang kong sistema. Kaya kung hindi natin maipakulong ang mga taong involved, it will always happen again. Minsan, for me, siguro yung expose ko, I'm just very happy na nagkaroon ng awareness ang taong bayan. Yung mga mothers, mga parents, aware na sila ngayon na drugs is all over. Ang buhay po nila, ilang ulit nang nalagay sa bingit. Yan po ang pag-uusapan natin. Ako ang boss dito. Ito ang sinasabi ng cute na picture na ito ni Luis Miguel Hernandez. Miggy will turn 2 this July. Tamang-tama, may maagang birthday gift ang sa'yo dahil may 1,000 pesos ka na at may pagkakataon ka pang maging baby of the week dito sa ang cute mo, baby ko. You can claim your prize at Sis Office, 8th floor, GMA Network Center, Diliman, Quezon City. Every Monday from 1 to 3 p.m., look for Miss Louie Cadag. Always, always be. We are sisters. We are sisters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
yung iba gusto ng tahimik na pamumuhay, ito ang mga trabahong pinasok nila, nalalagay sa delikado yung buhay nila. Is it by chance or is it their choice? So is it by chance? By choice? Ang gusto kong maintindihan siguro ng publiko dito, sa trabaho ng media, wala kaming personalan. Pumupunta kami doon, hindi namin pinepersonal yung taong ini-interview. Tirahin man siya sa pamamagitan ng salita o sa katotohanan. Wala kaming personalan. Pag pumupunta kami doon, we bring ourselves as yung media, mata at tenga ninyo. Kung ano yung lumalabas sa telebisyon, kung ano yung sinasabi namin sa inyo, ito yung nakikita namin, naririnig namin. Hindi dahil sa pinepersonal namin yung isang polis, o yung isang politiko, o yung isang kung ano man trabaho niya sa mundo. Ito lang yung ginagawa niya eh. Kailangan nyo malaman yan. Parang marami kang na-experience na gano'n. Mahirap yun, diba? Pero mahirap yung gano'n because kayo mismo, when you're, let's say, in your homes, or pag nagbabasa na lang kayo ng dyaryo, not even on the job, kahit pa paano, pag nagbasa kayo ng dyaryo, tapos alam niyo yung mga pangyayari, kahit pa paano meron kayo na cover na konektado dyan, you cannot help but have biases and impartialities. Diba? Dahil kayo rin, meron din kayo mga issue na you feel so strongly about. May mga ano lang, siguro may mga istorya, like for example sa kaso niya, may yung hostage taking sa Pasay, may istorya na madidikit na sa'yo. Hindi na kumaga kahit saan ka na pumunta, madidikit na yung story na yun. Pag sinama mo Michael Fatin, ay, yung sa Pasay, o kaya iba pa, Just madidikit. like what happened In to my you. case, Abu Sayyaf, parang yun na lang ang kinover ko, parang pinapalabas na yun na lang ang ginawa kong story sa buong labing 2 taon ko. Pero hindi. Nagkataon lang na yun lang ang naidikit sa akin. Pero hindi yun ang istoryang tinutukan ko lang. At hindi ako biased dun sa Abu Sayyaf. Nagkataon lang na high profile yung istorya. Kaya high profile din ang coverage. Silang dalawa, medyo handa sila. How about Rosebud? For Rosebud, sabi mo nga kanina, natatakot ka rin. Hindi lang dito sa Pilipinas, international. Oo, so kung natatakot ka, diba parang, why come out? Ngayon, marami na magagandang nangyari sa expose ko. Katulad nung dati, 200 grams. Pagka nakulong ka ng 200 grams or more, death penalty. Pero ngayon, binabaan na nila. Ginawa na nilang 50 grams. So, maraming pagbabago. That means they're stricter? Yes. And that means, nakinig ang taong bayan, nakinig ang So, nagbunga. Yung parang you caught nagbunga, their yes. attention. So, yun ang good part of it. And para sa akin, it's more by choice nung pinili ko yung trabaho na yon. Pero hindi ko akakalain na ganito pala karumi. Mismong mga pulis na katrabaho ko ay marumi. Oo. So, parang na-stuck na ako doon na hindi na ako makalabas. Palaki na lang ng palaki, padami ng padami nalalaman mo. Parang gusto ko lang umatras, wala nang atrasan dahil lahat ng kasamahan mo marumi. Kailan sa tingin mo mas mapanganib ang buhay mo? Sa 5 years na nakikipag-deal ka with drug lords o nung naging state witness ka, was it harder? Or it was the life in between? Ang hirap ng question. Actually, nung akala ko kasi pag lumabas ako, medyo safe na ako at saka mas better for my children. Kumbaga, kung may mangyari sa akin, mangyari sa pamilya ko, isa lang ituturo ko. Alam na nila kung sino. Pero ngayon, ang pakiramdam ko, pahirap ng pahirap din dahil walang nangyayari sa issue. In the whole outlook, dahil yung mga pulis at yung mga pulis na naman ang tinitira ko, yung mga pulis at saka yung mga opisyal na involved, hindi sila takot. Parang sila yung freeman dahil may kapangyarihan sila eh. So parang for me, wala pa rin nangyayari. For Arlene, gusto mo ikaw? Ikaw, bala ka. It takes a lot of courage na lumapit, makipag-usap sa mga bandido para kumuha ng exclusive report. And ano ba talaga yung goal mo? Is it really to be able to get the news first? O talagang, it's part of ano na rin eh. Parang ikaw na yun, na-imbibe mo na rin talaga yung, okay, I have to get this. Kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung side nila. Kasi paano mo nagawa lahat yon? Exactly. Paano? Hindi. Kasi parang tumapak ka talaga doon sa danger. Parang pumasok ka talaga sa loob nun. Parang jumam ka inside the volcano. Hindi, kasi ganito yun. 1993 ako unang pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Nung una,
Siyempre, ang batang reporter, 23 lang ako doon. Ang gusto mo, kailangan may malaking istorya. Idealistic pa. mapasok. Yun ang mindset nung una, hindi mo pa sila nami-meet, hindi mo pa sila nakakausap. Tapos, all throughout the years, from 93, actually 92 pa, pero sulo yung kinover ko MNLF, unti-unti nakikita mo yung problema ng kinocover mo. Kumaga nga, pumapasok na sa sistema mo without saying na nagiging sympathizer ka na nila, kundi mas naiintindihan mo yung problema. Bakit? Mas naiintindihan mo na ikaw bilang mamamahayag, kailangan mo na pumunta sa kabilang panig dahil kailangang marinig ng tao yung kabuuan ng istorya. Noong umpisa, honestly, lalo na nung 93, talagang scoop lang. Talagang dapat makagawa ko ng malaking istorya. Yun, noon wala akong takot talaga noon. Basta inisip ko lang na dapat magawa ko to. Dapat umuwi ako na meron akong malaking istorya. Pero nung sumunod na, wala na akong dapat patunayan nun eh. Napatunayan ko na I can go in and out whenever I want. Iba na yung naging motivation ko nung latter part ng coverage. Ito, lalo na nung nangyari sa akin last January. It was a different case. Masyadong naging personal sa akin ng kaso ni Martin at Gracia. Dahil ako lang yung media na nakausap nila. Niyakap ako ni Martin. He begged me, tulungan mo kahit si Gracia lang. Kaya nung namatay si Martin, alam ko na talagang siya ready to die. Kasi mas na November pa lang sinasabi niya na alam ko ako mamamatay. Kasi pinahirapan talaga siya eh. Di ba may nakitang posas. Siya ang nakaposas, si Gracia malayang gumagalaw. Pero si Martin, masyado silang malupit kay Martin. Bakit? Iba yung treatment nila pag lalaki. Pag lalaki ang hostage, iba. Mas maano sila, mas matapang. Katulad, halimbawa, nang pumunta ako, may dalawa akong escort na Abu Sayyaf kasi papunta dapat ako kay Gaddafi Janjalani. Ang palusot ko nung hinarang ako ng mga military, sabi ko, crew ko yan, crew. Para wag galawin. Hindi, nakitaan ng 45 eh. So, walang lusot, pinatay lalaki. Kung halimbawa na may kasama akong tunay na cameraman, kasi nung lumakad ako ron, mag-isa ako, may maliit akong handicap, hindi ko maisasalba yun. Actually, may dapat kasama ko. Alam mo kung sinong dapat ko pang kasama? Yung asawa ko. Dapat kasama ko. Kaso may sakit siya. Mabuti na lang nagkasakit siya. Imagine kung paano ko ipagtatanggol na hindi yan Abu Sayyaf. Asawa ko yan. Cameraman ko yan. Pero alam mo that they would have killed you. Yes. Kaya ako sinasabi na there was a... Was there a point in time na it was there na in February 6, 7, 8, 9. Very critical day sa akin. Bakit? Papatay nila ako noon eh. Yun yung sinasabi ko na pumasok ang awa ng Diyos. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi na... Paano mo nasabi na papatayin ka na nila nun? Nakahiga na ako sa hukay eh. So wala nang Nakahiga ka na? Kasi ganito yun. Sabi nung wala namang pambayad ng ransom yan, di ba? Walang pambayad ng ransom, patay na yan. Kilala na tayo. Bakit ko sila kilala? Kasi kinover ko sila nung some of them were being trained, first batch of 500 officers ng MNLF, integrated sa armed forces in Tanay Rizal. Sinatanong ako sa Senado noon, gano'n ka kasigurado? Very sure, very certain. Dahil kinover ko sila. Kilala ko sila. I know their names. I know their faces. Alam ko kung saang unit sila ng Bangsamoro noon nanggaling. Kaya ang hirap. Bakit hindi nila tinuloy? Kasi yung sila Kandula, siya eh. Ang sabi niya sa akin, may revolusyonarong utak pa siya. Nakabuti sa akin yun. Nakabuti na ang utak niya hindi talaga totally pangpera. Gumawa siya ng paraan para ma-convince yung mga iba niyang commanders na, teka muna, papatayin natin yan, pakinabangan na lang natin yan. I-negotiate na lang natin. I-negotiate na lang natin ang ransom, ba't natin papatayin? Ay, grabe ang kwento Oo, na ito. napapang. Masyado palang serious itong ating episode today. Dangerous lives lang ang usapan natin eh. Oo. Well, anyway, more of them, di ba? Yes, more of them sa pagbabalik ng Sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. So, sinugatan mo yung katawan mo? Sinulatan. Sinulatan. Sorry ha. Sinulat mo pala yung pangalan ng anak mo. Ano yun, afternoon ng mahal na araw natatandaan ko. Kasi, di ba, ang kwento, narinig na nila to. Tinitext ko si Ninang.
nag-uusap kami ni Ninang, si Ninang Cherry Covarrubias, nagtagumpay siya na makuha yung simpatsya ni ano. Question, nagte-text kayo? Ganito yun. Paano mo siya nate-text? Kasi nga matagal na. Hindi, cellphone niya yun. Siyempre, si sistema na ako nun, didiskarte na ako nun. Matagal na ako rin. Gamit naman ng cellphone, no? Palaro naman ng Space Impact, to. Pero actually, nagtitext ako. Okay. Sa kapatid ko tinitext yun, binibigay ko yung lokasyon ko. Bakit nabibigay ko yung lokasyon ko? Paano mo nalalaman kung nasaan ka? Kasi, 12 taon ko nang kino-cover ang Sulu. Alam ko ang Patikul, alam ko ang lusutan, kung nasa norte Natandaan ako. mo na lahat nasa south. yun? Hindi. Ganun kami. Labas-masok kami ako in particular, labas-masok ako sa mga kampo ng rebelde for the last 12 years. Alam ko ang Sulu. Alam ko yung lugar. Kaya, pag dinidescribe ko sa kanila yung true text, yung lugar ko, ang sagot nun ni Nina, halimbawa mag-uusap sila ni Lakandula, Lakandula, binubuo na namin yung pera para sa ransom ni Arlene, ganyan-ganyan. Pero, actually, inaano lang niya yun para magtuloy yung komunikasyon. Para malaman nila kung nasaan ka. Pwede bang pakausap kay Arlene? Bibigay naman sa akin yung phone. Tapos sabihin ni Nina, oo ka lang ha, oo ka lang. Malapit na, maghanda ka na, darating na dyan mamayang hapon yung grupo, nandyan na sila. Identify na nila kung saan yung kubo mo. I-rescue ka na nila, ganyan. Nung time na yon, nung araw na yon, sinulatan ko yung buong katawan ko ng pangalan ng anak ko, ng asawa ko. Dalawang anak ko, si Katrina at si Dominic, si Nika. Tapos Edwin ang pangalan ng asawa ko. Sinulat ko. Sabi pa nga nila, ba't ka nagtatato sa katawan mo? Ala lang, type ko lang, wala akong magawa. Pero ang inaano ko nun, I was willing to be rescued, knowing na pwede akong mamatay doon. Yun, maski sina Martin and Gracia, yun ang mindset eh. Kasi it has to end eh. Kailangan may ending. Kaya mamatay ka, kaya makawala ka. May ending dapat. Bago ako, kung saan mapunta. Ikaw na, Dali. Michael, saang point ng karir mo na feel na talagang namimiligro yung buhay mo? Meron na bang point na umabot ka sa ganong feeling? Marami. Basically, Mindanao din. Kung yung peligro sa buhay nga, yung physical na peligro, no? Yung yung crossfire ka. So, nag-report ka? Meron ako isang video na nalabas sa Brigada 7 dati. No? Nag-stand upper ako. Nandun ako sa isang detachment ng PNP sa Cotabato. Sa Matanog. Tapos biglang nagka-stand upper ako, biglang nagpuputo ka na. So, ang tendency, kasi pag malayo yung lugar, lalo mga long firearms, no? Hindi mo narinig yung putok. Narinig mo yung ching, ching. Ay, yun naman ganun talaga. Di parang ang lapit lang nun. Parang cartoons. Tapos nakikita mo yung tungkab sa lupa. Twing, twing. Imagine kung paa mo yun. Yung mga ganun. Tapos yung kay Manero siguro. Yung dalawa. Ayan. Yung kay Manero. Kwento mo yung kay Manero. Dali. Yan. Hindi mo ka masyado malikot kasi babagsak ako. Yung kay Manero, di ba? Mag-ano ka? Nung tumakas siya sa kulungan, hindi siya nakikita ng polis. Hindi siya nakikita ng militar. So, yun nga. Ang trabaho kasi namin, good contacts. Establish good contacts, sourcing intelligence. Parang pulis ka rin kumbaga eh. Parang investigative din yung ginagawa mo. Ang sa amin nga lang siguro, sa sitwasyon ngayon, mas may tiwala sa media kaysa sa polis dahil baka nga naman galawin sila o patayin. So, yung mga 2.5 araw siguro kami naghahanap sa kabundukan ng Jensan. Hanggang sa nakilala ko na yung legal wife na si Julie Yee. Yun, tapos nakapunta kami sa bundok, tapos finally nakita kami. Hindi alam ito ng marami din, kung paano kami nakita ni Norberto Manero. Paano siya hindi nakita ng mga polis. Yan. Nag-wig ba siya? Ayan. Meron siyang, tawag doon? Parang abos. Sabi ko na. Parang abos, meron siyang, tawag doon? Yung... bandana ba ito? Hindi bandana. Bonnet. Tapos meron siyang mahabang buhok. Parang siya si Fred Aguilar. Nakita kami. Ganon. Wala naman siyang gitara. Wala na magitara. Para sa magsasaka na gano'n. So yun, yung ganun ba, nagkita kami sa kabundok, mga 3 a.m. na ata ito, nagkita kami sa kabundok. Parang pelikula pala ito. Parang pelikula. Kasi yun, syempre, takot ka rin sa simula dahil nangangain ng utak ang sinasabi, di ba? Mga gano'n, di ba? Makain utak ng pare. Pero pinakain naman kami, manok naman. Sinigurado mo naman. Lagi naman natin. Wala namang pilawing doon ako nakita. Ito. Manok talaga. Lasa, native pa nga eh. Niluto niya para sa amin. So yun, when you get to interview, niluto talaga siya. Ganyan. Mabait, sobrang bait ni Norberto Manero. Pag nakausap mo siya, napaka-gentle. Malumanay. Parang, hindi ko alam na kumakain siya, no? Wala talaga siguro. Mabait eh, baka mabait naman chismis lang yun. Di ba chismis? Totoo yun. Dati sinasabi nga yung si Tulio Fabali, diba, na sinasabi na kinain daw niya yung utak. Totoo ba yun? Si Tulio Fabali, sinasabi kasi na he was, inaako niya yung mga NPA rebels. Si Manero dati ilaga, sa member siya ng CHDF ni Ramos.
Siya talaga yung kumukuha o bumabarelo, yung lumulusob sa isang lugar na hindi mapasok ng militar. So nagtrabaho sa gobyerno dati si Norberto Manero. Yung mga ganun ba na tao siya di ba? Katulad ng siguro ng kay Arlene, katulad ng kay Mary Young na may nakakausap siya, tao ka pa rin Hindi mo pa rin dapat inaalis yung pagkatao mo dun sa trabaho mo na mag-expose ka o reporter ka, tao ka pa rin. Funny thing here with Manero, hindi pa rin alam to ng marami, no? Dahil sa coverage na to, na nagkaroon kami ng closest, I was the only one who interviewed him sa taas ng bundok. Kinasyal siya lately, 3 months ago. Talaga? Sa National Bilibid Prison, kay Julie. Ang ninong niya si Romeo Halashos, si Sanchez, the works, the big guys there inside. Tapos best man ako sa loob. Wow! Best man! Yung mga ganun ba? Hindi yung feature yun. Hindi. Bawal kasi magdala ng camera sa loob ng kulungan, di ba? Rosebud, anong feeling ng mga anak mo na palagi kayo nagtatago? Parang never-ending lipatan, tago. Ngayon, maswerte na kami. Nasa Camp Aguinaldo kami. So, okay lang ba na malaman isang taon na mahigit kami doon. Nasasanay na rin What sila. about school? Nag-aaral pa ba sila? Nag-aaral na sila. How? Yung mga security, hahatid sila sa school, tapos susunduin. Wala na masyadong social life. Wala. Halos zero dun sa isang anak ko But until the case is solved and everything is put to rest, people are put to their own punishment or given their own punishment, you will forever be living parang nasa loob kayo ng, parang kayong in chains. Yes. Locked up life. Right now, my dream, is na... To be free. To be free. Totally. Pero I'm still a lot better kasi napakadaming dumaan sa buhay ko, mga pangyayari na kung iniisip ko ngayon at kung babalikan ko ulit yung time na yon, hindi ko akalain na I was able to make it. Nalampasan ko lahat. At kung ngayon, for example, ayoko nang silang balikan. Parang inisip ko na lang na paano ko kaya nalampasan to? Pero ang kabutihan nito, yung tapos na yung minumulto na ako. Kasi minulto ako yung nakaraan ko Yung if you keep thinking of your past, it na will always nakakatakot. haunt you. Yeah, it always haunts. Since you said kanina na talagang big officials and really big people, mga backers and lahat-lahat, have you accepted the possibility na the freedom that you seek right now might really never come? Yes. Siguro limited freedom. Limited. Dahil ang katulad yung kay Arlene, at least alam niya yung bandits ang mga kaaway niya. Ang aking hindi. Hindi ko alam sinong kaaway ko Kung ikumpara ko noon na mayaman ng buhay ko, at yung ngayon na parang di ka maniniwala ngayon, 100 pesos lang yung nasa wallet ko. Pero iba yung pakiramdam Hindi ka naliliit na wala kang pera. You're walking with your head up high. Yes. So, masarap ang pakiramdam mo. Saka suportado siya ng mga anak niya. Kung ano man ang lipat siya nung meron ka ngayon, at least your soul is free. Alam mo, may time na nung lumalaban ako, I think year 2000, yung nagkaroon ng impeachment trial, era pa yung presidente. Naalala ko, sabi ng anak ko, Ma, pag sinundo mo ako at saka pag hinatid mo ako, please lang huwag kang bumaba ng kotse. Ayokong makita ka ng classmate ko na ikaw yung Rosebud. Ang sakit sa loob ko yun. Pero hindi ko masabi sa anak ko na, alam mo, sinaktan mo ko. Hindi ko masabi dahil hindi niya maintindihan. Pero ngayon, unti-unti niya naintindihan na the truth is difficult. Napakahirap tanggapin natin yung katotohanan. Pero kung may paniwala ka nga na itong mas mabuti yung ginagawa mo para sa mga taong bayan, ngayon hindi ko na iniisip na ako, like now, for myself, hindi. I live in the camp, so at least ngayon hindi na delikado. Pero tayong lahat, kayo, the audience, are you ang feeling mo ba pag lumabas ka sa kalye, hindi ka maho-hold up? Hindi ba? Kahit may hawak kang ang cellphone, daming snatcher. Tama. Yun yung nilalabanan kong sistema na dapat baguhin.
Because if there's anybody that people should feel safe with, it should be with people that they're supposed to trust, like the police. Mga kasis, marami pa po kami pag-uusapan sa pagbabalik namin. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for Janice's Eyewear, Farnerina Vision for Jelly's Eyewear, FNH, Wayless Center, Optical Works, Play and Display, Balut Creations, Zen Zest, JBL Furniture, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Grand Flora, The Barnyard, Wade Shoes, Janilin Shoes, Cal Computer School, Gold's Gym, and Jabler Fitness Center, 59 Blowmen, and Union Square. Sabi nga, yung trabaho nyo, talaga nasa bingit kayo ng kamatayan. Because anything can happen at any time. Hindi nyo alam eh. After all that you have been through, dumadaan pa ba sa isip nyo yung takot mamatay? Sige. Kamatayan. Siyempre, lahat ng tao takot, ano. In my case naman, gusto ko lang makita yung mga anak ko makagraduate. So, if the Lord will give me 100 years of life, I'd rather live shorter. Kahit ngayon, kunin niya ako, okay na sa akin yun dahil I've lived for a cause. So, if ever, wag naman sana, pero yung may meaning. Yes, may meaning ang buhay ko. Kung namang bumuhay ako hanggang 80, 100, tapos lahat pala wala akong ginawa sa... Wala namang kabuluhan. Yeah, hindi namang katotohanan yung kakampi ko. So parang walang meaning yung life ko, di ba? Pero kung ngayon, mangyari sa akin, tanggap ko na. Dahil I can proudly tell my children na huwag kayo umiyak. Dahil total, yung buhay ko, hindi naman nasayang eh. Michael. Well, actually, I look at it a different way. No? Ako, yung takot na mamatay, ang tingin ko dito yung trabaho namin masaya. Because I get to see yung mga trahedya sa kuna firsthand. And I get to see it at my eyes. Things that we will probably never see. Never know. Tapos ang inisip ko parang, bukasyon ko to eh. Ito yung bahagi nga ng GMA7 na servisyon totoo. No? Bukasyon to na hindi ka man kayong dalawa makapunta ron. Andun ako. Tapos mabigay ko sana sa inyo yung naramdaman ko, yung nakita ko. Maiparamdam mo sa amin. Yung talagang diretsyong ganun. Mabigay ko sa inyo. Alam ko siguro, kung sakasakali may pagkakataon na sa mga delikadong coverages to, ang kapalit niyan yung buhay ko siguro. No? Maganda siya dahil sabi nga ni Ninoy, no, it's better to die a meaningful death than to live a meaningless life. So ang sa amin, parang maganda to. Kaysa sa mamatay siguro ako na tumanda lang, nagkaroon ng lung cancer, dahil sa paninigarilyo o ano man, di ba? Talagang yun ang naging example mo, no? Yun, diretso lang. Maganda siguro to na sa milyong-milyong Pilipinong nanonood na iba ayaw yung balita, iba gusto yung balita, balita pa rin ito para sa inyo. Pero sa amin, kwento to ng buhay. Sa amin ni Arlene siguro, kay Rosebud, no? Yung mga nakikita namin, hindi ito storya, hindi ito yung 6 o'clock news na balita, na diretso lang, what, where, when, how, gano'n. Sa amin, ito, storya to eh. Kwento to, tunay na buhay. Ng mga kapwa natin Pilipino na nabubuhay sa labas, nahihirapan, lumiligaya, sumasaya, nagkakaroon ng mga problema. Ito yung first hand na nakikita namin. And ito yung sigurong hindi ko pwede ipagpalit. Yung makita yan, maramdaman, maging bahagi ng Pilipinas. Kahit kapalit kamatayan. Arlene. Hindi. Kasi ganito. Ako, gusto ko lang dugtungan yung sinabi niya. Ayokong tignan ng sarili ko na basta reporter lang. I would like to believe that I'm a storyteller. Yung storya na nakikita namin sa lugar na pinupuntahan namin, na nagkataon na delikado. Takot pa ba ako sa kamatayan? Nung nandun ako, hindi ako natakot sa kamatayan. Lalo na ngayon, I'm happy to be alive because I know that God rescued me. It was God who rescued me. There were a lot of people who were instrumental in helping me get out of that 98-day ordeal. Pero it was God who helped me. Bakit pa ako matatakot sa kamatayan? Di ba? So ito, kung merong pagkakataon na
magkapalit-palit kayong tatlo ng buhay. Gusto ko kay Rosebud. Kaninong buhay ang gusto kamusta? ninyo? Gusto ko maging Rosebud. Si Rosebud muna, Nakakatakot mamaya na siya. kayong dalawa. Rosebud, sino kay Michael o kay Arlene ang pipiliin mo? Ako, Nabuhay, nabuhay. Choice ko lang kung given kay the same Michael situations na pinagdaanan nila. Siguro kay Arlene. Pareho kasi kaming mommy eh. Ayan, oo. Siguro yung kay Arlene. Why? I don't know, pero kasi marami kaming yung pag-capture niya sa 98 days niyang ordeal, no? Ako, I've been kidnapped also eh. So, I think ang aming life patterned. Parallel. Yes, patterned. Parang parehong mga pangyayari, iba lang yung Iba lang yung sitwasyon. sitwasyon. At saka ibang location. May love sa kanya yung mga Abu Sayyaf. Oo. Sa kanya, rural sa akin. Ikaw, Michael. Well, pareho na kami ni Arlene na trabaho. Siguro, pipiliin ko naman yung kay Rose. Ba- From her position, dati sinasabi niya marangya ang buhay. Marangya talaga. I've seen her house. I've seen the cars. I've seen yung life niya. Yung kids nga, kaya sinasabi ko kanina, na sinusuportahan siya. I've seen how yung 2 kids niya na mahalin siya, nasuportahan yung sinasabi na, mami ko, anong tingin mo sa mami mo? Matapang ang mami ko. They are both proud of her mom. Parang gano'n. Parang yun ang sa kanila. Iba talaga. At ikaw naman, Arlene. Si Rosebud din. Bakit naman? Ayoko nga siya. Mamaya mabaril pa ako ng Pasay Police. Hindi, joke lang Hindi, kasi ganito. Like Michael, nagawan ko rin yung story si Mary, si Rosebud. Ang gusto ko namang mangyari sa akin yun sa kanya, parallel, yung ayokong magdetalye ha, may mga personal na bagay sa buhay niya na kaming dalawa alam naming pareho. Love life yan. Hindi. Sorry. Actually, na-meet ko si Arlene when General Lastimoso was still the PNP chief. That was 3 years ago. 3 years ago. Basta maraming common Parang denominator. gusto kong malaman. Bibulong ko sa'yo mamaya. Bulong mo mamaya, parang kulang And na oras. I'm very thankful din kay Michael dahil nung sinabi ko kung saan ako nakatira dati, sa Green Hills, tapos when I was born, doon lang sa may squatter area, talagang pinuntahan niya yung mga aking mga kapitbahay sa squatter area. Thank you very much. Ang katotohanan, mabigat para sa maraming tao. Nakakatakot para sa maraming tao. Nakakapagpasaya ng tao. Sometimes, nakakapagtaka itong katotohanan na to. But these people have actually compromised their lives, compromised the people they love in the pursuit of truth. Till the next, sis. Kita-kita po tayo. Bye! We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're 2 different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun.